everyone! Welcome back again sa my channel. This is Taiwana Vlog. So for this video day, ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mga hinahanda ko na pagkain para sa mga alaga ko. So meron akong dalawang alaga day, isang 3 years old mag-4 na at isang 15 months old. So meron tayong isang subscriber na nag-comment. Sabi niya, Day, ano madalas mong inihahanda na pagkain sa alaga mo tuwing breakfast? So, i-share ko na sa inyo din ang una nating tatalakayin ay ang aking panganay na alaga. So, si panganay na alaga, Day, ang nagpe-prepare kasi ng breakfast nila, Day, ay ang amo kong lalaki. At sila amo din ang nag-iisip kung ano ang pagkain ang ibibigay sa kanila. So, ang ginagawa ko lang sa pagising ko sa umaga, ayan, nakikita nyo. Ito baby, ito yung sa bunso kong alaga. Andyan yung, ayan, may time bracket siya. So, around pagising niya, 7, gatas, 9 o'clock, grapes plus yogurt. Alas 12, kakain siya ng lugaw. Sa umaga, Day, pagkagising ko niyan, piniprepare ko lang tong tulad yan, bok choy, bean, tapos china-chop-chop ko yan ng pinong-pino. Itong bok choy, binuboil ko muna yan siya, din biniblend. Tapos si among lalaki na ang nagawa nito. Si amo na ang nagluluto ng lugaw. Ako, nagpiprepare lang ako. Tapos, sa alas 3 naman, ban, yung parang puto, tapos apple, biniblend. Ang nagpiprepare naman nito ay, kung sino yung kasama ko. Tulad niyan, kung si Lolo ang nagpiprepare. Kung si Lola ang kasama ko, si Lola. Tulad kanina si Amo, so si Amo ang nagprepare nito. Then, sa hapunan ay ito, chikwa. Yan, tinatagtad ko lang siya ng pinong-pino. Tapos, kamatis, tinatagtad ko lang din yan ng pinong-pino. At chicken, tinatagtad ko lang din yan ng pinong-pino. So, si Amo na ang nagluluto ng lugaw niyan. So, pagkadating ng lunch, iinitin ko lang yan. At dinner, iinitin ko lang siya. So, unahin natin si panganay. Si panganay ko kasi, malaki na siya, so wala na siya dito. Noon, nung bago pa siya, lagi siya nandito. So, si panganay ngayon ay, tulad kanina, ang lunch niya ay steamed egg with scallop. So, sa alaga ko naman, Day, ayan, bigyan ko na kayo ng idea. Sa alaga ko kasi, Day, masilan si Amo pagdating sa pagkain. Hindi siya pwedeng bigyan ng kung ano-ano. Diba nung nag-post ako about sa nahihirapan nga ako pasunurin yung alaga ko, may mga nag-advise na bigyan mo ng pagkain. Ganon ang advice nila. Dito kasi, Day, dyan kami nag-aaway. Dyan siya nagagalit sa akin kasi once na gusto niyang kumain something, pag nakikita ko siya, sinasabihan ko siya, sinasaway ko siya kasi alam ko ang ayaw ng amo ko. Hindi siya pwedeng kumain ng gusto niya. At may limit yung pagkain niya. Pinapakain siya niyan, pero isa, dalawa, ganyan lang. Then, ang gusto ng amo ko, pag may gusto siya, sinasabi ko sa kanya. So, ang sinusunod ko, yung amo ko, hindi yung alaga ko. Yung iba kasi, may mga nagtips nga sa akin, pasekreto lang sila nagbibigay ng pagkain sa bata. Ako, hindi ko naman din yan magawa kasi nakapalibot kamera. So, ngayon, nung nandito na yung lola, nalis na yung stress ko sa alaga kong panganay. Hindi na ako stress kasi hindi na mainit yung ulo niya. Kasi ang lola ay ini-spoiled siya. Sinusuportahan siya ng gusto niya. Pinapakain ng mga tatamis, nagtatago lang sila. Tinatakpan lang ng lola, then nakain na siya dyan. Ganun ang ginagawa. So, sabi ko, hindi ko naman kasalanan yan. Hindi naman, basta ligtas ako dyan. Ginaganon ko yung sarili ko. Kasi alam ko na ayaw ng amo kong babae. So, pagdating sa mga pagkain yan, more steam ang mga bata. Steam. Iba-ibahin lang yung gulay.
Di ba ito is steamed egg with scallop. So, minsan, may chikwa, iba-ibang gulay. Then, toppingans mo lang ng pwedeng baboy, pwedeng manok, pwedeng baka, chop mo lang din siya. Ganun lang. Steam. Then, minsan, itong alaga kong panganay ay pag nagluto kami gulay, kasi ito, ang lunch ko kanina ay dilata. So, hindi siya pinasama. Ayaw ni amo yan. Ang mga ayaw ni amo na ipakain sa kanya, no? May mga seasoning. Yung maaalat, ayaw niya yan. Tulad niya ng mga dilata, ayaw ni amo na bigyan. Matatamis, ayaw ni amo bigyan ang bata. So, sa dinner naman nito, ang ginagawa, di ba, pag sa pagkain namin, doon na siya kukuha ng pagkain niya. Ang ginagawa niya mo, di ba, may konting salt. Hindi naman yan maalat. Pero hinuhugasan pa rin yan ni amo. Magbukod kami ng bowl na tubig, warm water din, bago yan ipunta sa sa plato ng alaga ko. Hinuhugasan muna siya dyan, then saka ibibigay. Ganon ang amo ko. Mahigpit siya sa pagdating sa pagkain ng bata. So, steam lang naman siya lagi, day. Then, wala nga akong problema sa mga amo ko kasi sila ang nag-iisip kung anong ipapakain ko. So, ako na lang. Susundan ko na lang yan. Ayan, nakikita nyo ba? Susundan ko na lang yan siya. So, pagdating naman dito sa bunso, sa panganay ko, kasi, sa pangalawa, kasi, na siya 15 months na siya. So, itong mga time bracket, day, minsan hindi siya nasusunod. Pero, hindi siya pwedeng kumbaga, tatansya-tansyahin mo yan, depende sa bata, diba? So, kung ano siyang oras nagigising, ayan. Guide lang to, itong tulad niyan, 7 AM. Minsan, 7 AM nasusunod. Pero, pagdating dito sa breakfast, tulad niyan, ang 9 AM ay minsan hindi nakakaabot. Mostly ngayon, 8:45 ba lang nang hihingi na ng pagkain yan. Malikot na kasi, kaya mabilis magutom. So, 8:45, nang hihingi na. Pero, ito maganda sa amo kong lalaki, napakasipag ng amo kong lalaki. Kasi, bago yan siya aalis, hinahanda na niya yung pagkain ng panganay kong alaga at maliit. So, ako magpapakain na lang ako. Kasi pag iniwan nila ako mag-isa, tapos dalawa sila, pang-asar kasi itong panganay kong alaga, day. Kung anong gagawin ng maliit, gagayahin niya. Kung magngangawa yung maliit, ngangawa din siya. Ganun yung yung panganay ko alaga. Then, itong konje, di ba, pag alis din ni amo, luto na yan. So, around 12, hindi na siya umaabot ng 12:30 kasi ang alaga ko ay pag hindi siya nakatulog after nito, ang gusto kasi ni amo, dapat patulogin siya pagkatapos nitong breakfast. So, bibihira na napapatulog siya dito kasi ako that time ay magmamarket. So, yung lola lang nasa bahay, naglalaro lang ng naglalaro. So, bibihira. So, pagdating dito, sa lunch na siya nakakatulog. So, hindi na siya umaabot ng 12:30 ang lunch kasi antok na yan. So, minsan, hindi pa nga nag-12 pinapakain ko na kasi nagwawala na siya, ganyan na siya ng ganyan, antok na siya. Kasi ayaw ko din na patulugin muna siya sa alanganing oras kasi minsan natutulog siya ng 2 hours. So, super gutom na yun. So, before mag-12, pinapakain ko na siya ng lugaw. Pero mabilis naman siya kumain. Wala namang problema sa pagpapakain. Then, ito naman, 3:30. Hindi rin siya umaabot ng 3:30 kasi maaga kasi siyang kumakain dito sa Konji. So, around 3, pagkatapos niya ng maligo, ayan, kain na yan. Kain na siya ng Yun nga, hindi naman ako ang nagpiprepare dito. Ban, apple, mga ganyan. Tapos, sa dinner, ayan, wala din problema dito kasi naluto na to ni amo. So, inaano ko na siya. Alas 6 yung nito. Napapakain ko siya mostly alas 6.
Kasi nanghingi na siya, nagugutom na siya. So, iniinit ko lang yan. At hindi ko na rin siya napapakain ng 6:30 kasi nga 6:30 cooking time na siya. So, ano-ano pa ba ang mga pinapakain nila amo bukod dito, no? Kasi ito today lang to. So, sa umaga sa pagising ng sa pagising ng aking maliit, yung bunso, ay gatas talaga yan sa umaga. Dito naman sa breakfast pwedeng ban, ang pinakapaborito niya tinapay, ayan, puto, ayan, may ano ba tawag dun? May gatas, fresh milk, ayan. Then, minsan oatmeal, madalas nga yan oatmeal, bread, then ban. Ang alaga ko hindi siya mahirap pa kainin. Then dito naman ganun din, minsan ban, minsan basta may fruits itong alas 3, may prutas, ban, bread, oatmeal, cereal, ganun siya. Dito itong dalawa na to ang breakfast at yung merienda time, prutas, tapos yan nga, paulit-ulit no. Ganon din yung alaga kong malaki. Kasi binibigyan din siya galing sa school. Wala hindi naman na nasusunod kasi hindi na niya kinakain yung breakfast niya ng alaga ko na panganay. Minsan hindi niya na kinakain kasi nakaabang na siya sa lola niya na alam niyang bibigyan siya ng lola niya. Isang hingi lang niya, tiklop. Ang galing niya mabait din masyado yung lola. Kaya spoiled siya. So, naging pabor sa akin kasi hindi na ako stress sa kanya. Nakaraan, lagi akong stress sa kanya kasi ako lang yung kaaway niya. Kasi yung lolo, yun pala, kaya siya ini-spoiled na rin ng lolo kasi paalis na, kumbaga retired na sa pag-aalaga kasi yung lola ang papalit na sa kanya. So, mas pumabor sa akin kasi hindi na ako stress sa alaga kong panganay. At hindi na din mainitin yung ulo niya. May minsan na nagagalit siya pero nahahandle ko na siya. 'Di ba nanonood siya ng TV ang hilig niya ganyan ano yan kung gusto niya duruin kanya ng ganyan siya. May pinapanood kaming Cinderella ba yun? Yung may witch na mga ganun sinasabihin ko siya, pangit yun, di ba? Pangit yung itsura ng kontrabida na yun. Sabi ko, kamukha mo yun, yung ganun. Ginaganon ko siya. So, siya, nag-iiba siya. Ayaw niya na ganun ang kamukha niya, ayaw niya. So, dati nga, di ba, lagi niya akong, nung friend pa kami, nakaraan pa, naging paborito niya si Elsa at si Anna. Sa sa Frozen. Siya daw si Elsa, ako si Anna. So, super sweet kami. Mga ganyan, super sweet. Nung tinupak siya, tinuyo siya sa akin. Sabi niya sa akin, ako daw si Caterpillar. So, ang ginawa ko, para makaganti ako sa kanya, sige, ako si Caterpillar. May libro nga kami na, The Very Hungry Caterpillar. So, sabi ko, ako si the Very Hungry Caterpillar, kakainin ko ang braso mo, gutom pa ako, ganyan yung story nun in 6 days parating gutom yung caterpillar na yun. So kaya kain siya ng kain. So ayaw niya ng ganun, ayaw niya nakainin ko daw siya. So sabi niya, ikaw na lang si Ana, sabi niya ganyan. Nakokontrol ko na siya, na alam ko na yung kahinaan niya. So natatawa na lang din ako, natutuwa na lang din ako sa kanya. Pero mas pumabor talaga sa akin na nandito na yung lola kasi yun yung pinakapaborito niyang tao. Spoiled siya kasi doon. So ayan lamang for today's video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.